Believe me wrong, ay Pastor Bamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Sonia, the public like is here, subscribe, and press notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito pili po sa Tamaka Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa palibagong araw, dagdag na ating mga taon, arawan. Happy birthday po sa lahat ng diriwang ng karawan ngayon. Naway kapayapaan, habag biyan ng Diyos at inyong mga hangarin, dagdag ng mga araw, mga taon na inyong buhay ay naway ipagkaloob ng ating Panginoon Jesucristo. Na mga kapatid, sa bawat araw, ito po ay ating ginawa po natin. Hallelujah, ang salita ng Diyos ay ating pinapangaral ayon po sa kanyang kalooban na tayo po makaisa po sa kanyang kaharian, na darating ang araw, iligtas po tayo ng ating Panginoon. Dahil nangako po ang Panginoon na siya babalik at kukunin po tayo, at kung saan siya, nandun din tayo mga kapatid. Ayon po sa John in chapter 14 and verse 3, na kapag nahanda ko na ang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo kung saan ako, nandoon din kayo. Yan mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon ayon po sa kanyang salita mga kapatid. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo, upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. At yan mga kapatid, ang sinabi po ng Panginoon na kung mahanda niya ang lugar, siya ay babalik at kukunin po tayo kung saan ang Panginoon Jesucristo, nandun din tayo. Na ang pag-asa ito mga kapatid, hallelujah, ay buhay po talaga, at dapat maniwala po tayo sapagkat ang nagsalita dito po ang anak ng Diyos, na ito po ay kanyang sinasabi sa mga apostol na habang kasama niya, na siya ay nangaral po dito sa libutan, na sinabi niya na kapag naroon na ako at ipaghanda ko na kayo ng lugar, babalik ako at isasama ko kayo upang kung saan ako, nandoon din kayo. So mga kapatid, napakaganda po na pangako na atin Panginoon Kristo. At itong pangako na ito, minsan po ginagamit ng mga, gagamitin ito ng mga tao sa huling araw upang kutsain po tayo. Upang kutsain po tayo, sasabihin nila na saan na ang pangako. Na ito mga kapatid, na sinabi po nila, hindi pa nangako ang Panginoon Jesucristo. Ito sinabi sa 2 Peter in chapter 3 verse 3 up to 4. Pakinggan natin mga kapatid ang sabi na sulat ni Apostol Pedro. una sa lahat, dapat ninyong maunawaan na sa mga huling araw ay darating ang mga manlilipa at susundin ang masasama nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula nang likhain ng mundo. Sinasadya nilang kalimutan ang katotohanan na nilikha ng Diyos ang langit sa pamamagitan ng kanyang salita. At nilikha niya ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng tubig, bumaha sa mundo at nalipol ang lahat. Sa pamamagitan din ng kanyang salita, itinakdang tubukin ng Diyos sa apoy ang kasalukuyang langit at lupa. Mga kapatid, kukutsain tayo ng mga tao darating ng panahon na talagang kukutsain po tayo, na sabihin nila, nasaan na ba? No? Nasaan na ba ang pangako? Yan mga kapatid, na dapat natin malawan darating ng panahon. Pero hindi po tayo mula ng pag-asa kahit napukutsain po tayo ng mga tao na hindi pa bumabalik ang Panginoon. Pero baka nilalam po nila na ang Panginoon pa bumabalik dahil po na nais ang Panginoon na bigyan ng pagkataon maligtas ang tao. Sa 3:15 sa 2 Peter, ito mga kapatid sinabi, alalahanin nyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. Gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating
So mga kapatid, alalahanin natin na hindi bumalik ang Panginoon upang bigyan ng pagkataon maligtas ang tao. So yung pinakasulat sa 2 Peter chapter 3 verse 15. Now, sa ating panahon ngayon, inakala siguro natin na itong mga panahon na ating ikakabuhay ay ayon po sa ating pagsisikap, nagtatago tayo siguro na hindi matamaan ng bala, pupunta ang doktor para po na hindi tayo mamatay ng sakit. Pero hindi po ito mga kapatid nagbigay sa atin ng dagdag na ating mga karawan. Kasi ang Diyos po nagpaplano, ang Panginoon po ang nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Now, ang sabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 3:15, alalahanin ninyo na hindi bumalik ang Panginoon para bigyan ang tao ng pagkataon na maligtas. Yan po ang plano ng Diyos sa atin, na hindi po siya natagalan dahil po sa sabihin natin tagal ng Panginoon, kundi po na ang katagalan ng Panginoon ay binigyan pala tayo ng pagkataon na maligtas, sapagkat ang Panginoon po nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. So hindi po tayo nanatili pa ngayon dahil po sa ating pagsisikap, kasi ang Panginoon nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Pakinggan natin sa Psalms 90 in verse 3 mga kapatid. Ito po ang sinabi ng Biblia. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa dahil sa lupa siya nagmula. So kayo nagpapasya kung kailan mamatay ang tao, ibinabalik mo siya sa lupa sapagkat sa lupa siya nagmula. Okay mga kapatid, ito po ang buhay natin sa libutan. Hindi po ito sa ating pagsisikap, kumakain po tayo ng agahan, tanghalian, hapunan para matali pa tayong malakas at buhay. Ito po ay kalooban ng Diyos, kasi siya nagpapasya kung kailan mamatay ang tao. Kaya kahit matakot man tayo sa kamatayan, hindi po natin mapigilan, no, ang ating kamatayan, sapagkat ang nagpapasya po mga kapatid, tandaan po natin ang ating Panginoon. Now, kahit anong gawin natin, wala tayong kapangyarihan sa pagpigil ng Espiritu, at wala tayong kapangyarihan sa araw ng kamatayan. 8:8 sa Mangaral, kung Ecclesiastes, pakinggan natin mga kapatid. Ito po sinabi ng Biblia. Kung paanong hindi mapipigilan ng tao ang hangin, hindi rin niya mapipigilan ang kanyang kamatayan. Kung paano hindi mapipigilan ng tao ang hangin, ito ating hininga, no? Itong espiritu natin, hindi po natin ito mapipigilan dahil talagang siya ang hawak po. Ang Panginoon po ang hawak ng susi ng kamatayan, at hindi natin mapigilan ang araw ng kamatayan. Now, nagkaroon po nila slide po doon sa Mako, no? Sa Mazara, Mako, Davao de Oro. So ang mga tao na yon, sa gabi na yon, wala po silang kaalam-alam na may trahedya po na mangyari. Pero ang Diyos alam po niya, kasi sinabi sa mga panaghoy, kung Limitasyon Kabanata 3 talata 38, na walang pangyari sa lupa dito sa libutan, mabuti o masama, na hindi po galing sa bibig ng kataas-taasan Diyos. So mga trahedya, mga pangyayari na inaasahan ng sanlibutan at inaasahan ng tao na kumakalas po ng buhay. Now, napaka-sakit, no, na mga balita na February 6, nagkaroon po nila slide doon sa Mako o sa Mazara, Davao de Oro. At kahapon po, sa update natin, 60 po katao pa ang mga katawan na wala ng buhay, na na-recover na po ng mga taga-rescuer. Then may 70 pa po na mga missing, hindi po nakita sa kapal po ng lupa na pinagkaroon na po ng landslide. Now, ganun po ang buhay natin mga kapatid. At ang buhay natin, hindi po tayo marangal. Ang buhay natin, hindi marangal kaysa hayop. Kung paano ang hayop na mamatay, ganun din ang tao. Now, tanda po natin, mahalaga po ang buhay natin sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Mahalaga po ang buhay natin. Now, sa atin mga kapatid, pinahalagaan ba natin ang buhay natin? So, ang Biblia nagpapatunay na mahalaga ang buhay natin, mga kapatid.
At dahil mahalaga ang buhay natin sa Panginoon, hindi po tayo, mga kapatid, pabayaan ng Panginoon. Kasi kung mahalaga sa Kanya ating buhay, so lalo na po, mga kapatid, tayo din, pahalagaan natin. At mahalaga din ang buhay natin sapagkat kunting sakit lang nga ay tumakbo tayo sa doktor kaagad. Dahil mahalaga ang buhay natin. Lalo po sa Panginoon. Mas mahalaga din ang buhay natin sa harapan ng Diyos na Siya ang nagbigay po sa atin ng pagkataon na mamuhay po tayo ng karapat-dapat. Kasi sa ating panahon ngayon, akala siguro natin mga kapatid na komportable na po tayo siguro sa ating katayuan. Pero ito mga kapatid, marami pa tayong dapat malaman na ito po ang pamuhay po na narapat sa Panginoon dahil hanggang ngayon ang Panginoon ay nagbigay pa ng pagkataon sa atin na malalaman natin ang tamang pamuhay kasi tayo mga kapatid talaga ay mahalaga po sa Kanyang harapan. Mahalaga po ang buhay natin at ayaw ng Panginoon talaga na itong buhay natin na natitira sa saliputan ay hindi natin mapakinabangan kasi ang nais ng Panginoon na hanggang ngayon ay matatag tayo sa pananampalataya. Na hindi maiwasan mga kapatid na minsan po ang ating mga kalagayan ito po ay nagbagabag po sa atin dahil po na hindi natin matanggap, no? Hindi natin matanggap ating kalagayan, kahirapan, mga pagsubok, mabigat po ng mga suliranin sa buhay. Minsan po mga kapatid, yun po ang ating naging dahilan na napalayo po tayo sa ating Panginoon. Kaya nais ng Panginoon talaga matuto po tayo na nais ng Panginoon na dapat natin malaman ang Kanyang kalooban para po mapatatag tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya. Now, ito mga kapatid ay nais ng Panginoon lang po na maging mapaghanda tayo, no? Maghanda po tayo sa ating bawat isa ngayon kasi malapit talaga ang pagbalik ng Panginoon at yan mga kapatid ang nais ng Panginoon na matuto tayo, no, sa bawat araw na tayo po ay parang pangaralan po ng Panginoon ng Kanyang salita kasi nais po talaga na hindi po tayo mapahamak kasi ang pagpapake ng Panginoon sa atin ay tayo po ay magkaroon ng sa tumo ng kaligtasan. Hindi maiwasan mga kapatid na talagang tayo po talaga ay manghihina man sa ating pananampalataya pero ayaw ng Panginoon talaga na tuluyan tayo sa ating pamuhay na parang walang kasiguruan. Nasa po ng Panginoon na matuto tayo sa bawat araw. Nasa Panginoon na malalaman natin ang Kanyang magandang plano. At yan mga kapatid, ang nasa Panginoon na lahat ng tao sana po ay maligtas. Yung po sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4 na nais ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Kaya dahil po sa kalooban ng Diyos ay magkaroon talaga tayo ng kaligtasan. Dahil po ang kaligtasan na ito ay nakahanda na po mga kapatid, no? Nakahanda na po para po sa atin na may takot at may pag-aalang po sa Panginoon, no? Kaya huwag natin hayaan na mga panahon na ito, hallelujah, ay maging masayang lang po. Sa Psalm 72 verse 14 na mahalaga ang buhay natin sa paningin ng Diyos. So ayan mga kapatid, nais ng Panginoon malaman po natin na kung mahalaga man ang buhay natin sa harapan ng Diyos, palagaan naman natin ito dahil po yun po ang nais ng Panginoon, layo ng Diyos na magkaroon po tayo ng kaligtasan. At ng kaligtasan na ito, nakahanda na po ito mga kapatid, hallelujah, sa mga tao po na naging masunurin, no, na kalooban ng ating Panginoon. Ayon po sa Mateo 7:21 na hindi po lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kanilang langit, kundi tumutupad lang ng kalooban ng kayamanan sa langit.
na mahalaga ang buhay natin sa harapan ng Diyos. Kaya pahalagaan natin ito. Huwag natin salungatin ang kalooban ng Diyos sapagkat yun ang kanyang nais, mga kapatid. Mahalaga po ang buhay natin sa Psalm 72:14. So yan, mga kapatid, ang sinabi po ng Biblia. At dahil mahalaga po ang buhay natin, so pahalagaan natin ito. Kasi sayang naman po ang panahon na binigyan ng Diyos sa atin at inaabuso lang po natin, mga kapatid. So kailangan natin malaman ang salita ng Diyos sa bawat araw na kanyang sinasabi na mahalaga po ang buhay natin. Ayon po sa Psalm 72:14. Ililigtas niya sila sa mga malulupit at mapang-api. Dahil para sa Kanya, ang buhay nila'y mahalaga. So maliwanag po, ililigtas tayo sa mga tao ng api, no? Api man tayo sa limutan, ililigtas po tayo ng Diyos sapagkat mahalaga ang buhay natin sa Kanya. Na o kaya sakuna, mga batid, may lindol, landslide, no? May bagyo, may tsunami. Ngunit, mga batid, ang Diyos po ang tagapagtanggol natin. Siya po ang nag-ingat sa atin, no? Kaya napakahalaga po talaga na malaman natin ang katotohanan na sana po sa bawat araw, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay pahalagaan po natin. Huwag natin hayaan na dahil po sa mga naranasan natin mga pagsubok ngayon ay mga kapatid, makalimutan na lang po natin ang kalooban ng Diyos na mahalaga ang buhay natin sa Kanya. Ililigtas niya sila sa mga malulupit at mapang-api. Dahil para sa Kanya, ang buhay nila'y mahalaga. So yan, mga kapatid, para sa Diyos, mahalaga po ang buhay natin. So kung ganon, dapat palagaan din natin. Kasi kung ang Diyos malaga tayo, dapat palagaan din natin ang kalooban at ang salita ng Diyos na atin napakinggan. Kasi ganun lang po yan, mga kapatid, no? So sana po, huwag natin hayaan na masayang po ang panahon na bigay po ng Diyos na sa atin. Kaya dapat lang, mga kapatid, no, na pahalagaan talaga natin ang buhay natin dahil mahalaga ang buhay natin sa Panginoon. Huwag natin abusuhin, mga kapatid, na minsan po dahil po sa ating mga sarili na layunin ay nakalimutan po natin ng kabutihan ng Diyos. Minsan po ay lumagpas na po tayo sa plano ng Diyos dahil po minsan pinangunahan na po natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Na bago pa tayo pinanganak sa limutan, mga kapatid, ay talagang may plano na po ang Diyos sa buhay natin. Kaya dahil mahalaga ang buhay natin, pahalagaan natin. Ayon po sa Psalm 72:14. Ililigtas niya sila sa mga malulupit at mapang-api. Dahil para sa Kanya, ang buhay nila'y mahalaga. So, ang buhay natin mahalaga. Ililigtas tayo sa mga tao, mga api. So, sakuna, kung ano man ang nangyari sa sanlibutan, may landslide, may lindol, may bagyo, may digmaan, may salot. Pero iningatan, ililigtas po tayo ng Diyos sa mga pangyayari kasi mahalaga po ang buhay natin sa Panginoon. So, hindi pwede sa ng Panginoon na mamatay lang po tayo na walang kabuluhan. So, kasi ang nais ng Panginoon, kapag tayo alis sa libutan, ay papunta tayo sa Kanyang kaharian. Kasi ginawa po ang tao para po sa Panginoon. Ayon po sa Isaiah chapter 43:21, na linikha ko ang tao para sa akin at upang magpuri sa akin. So ganyan po ang plano ng Diyos, mga kapatid. Kaya ayon ng Panginoon talaga na mapahamak tayo. Ang nais ng Panginoon na matuto tayo, no, sa bawat araw na ating pamuhay. Sana po na ang Kanyang mga salita na ating napakinggan ay pahalagaan po natin. Dahil linikha niya ang tao para po sa Kanya, hindi po para sa dyablo. Kaya lang, maging sa dyablo ang tao kung ang ugali ng dyablo po ang sinusunod na po ng tao. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. So, sila ang mga tao na aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. So, hindi po pa tayo, mga kapatid, nilikha para po na maging suwail tayo, no, sa Panginoon, para magpuri.
paano pagpuri pa tayo kung ating pamuhay talaga ay suwail po kung salungat sa kalooban ng Diyos. So, makapagpuri lang tayo sa Panginoon kung kilala natin siya na siya po ang nagbigay sa atin lahat ng bagay at tayo po may hininga ngayon ayon po sa kanyang pasya. Kasi sa Diyos po, mga kapatid, ang pagpapasya kung makamtan natin ang mga bagay na ating hinahangad. Na marami tayong pinapangarap, pero hindi po lahat, mga kapatid, na nangarap ay makakamit nito. Dahil po, sa tao lang po ang pangarap. Kung nanais man natin na magkamtan ang bagay, kung ano man ating mga hinahangad, pero ang Diyos po ang nagpapasya. Nagpaplano lang po tayo kung ano ang nais natin, pero ang Diyos nagpapasya kung ibigay niya sa atin ating mga plano, kung kahilingan, mga kapatid. So, ganun po ang ating kalagayan. Is Proverbs 16 verse 1 up to 2, ganun po. Ganito po ang sinabi ng Banal na Aklat. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Gusto. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. So, akala natin na okay, no? Akala natin na tama na ito ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang naghuhusga kung talagang tama ang ating motibo. So, mayroon pong ginagamit lang po ang Panginoon, tumatawag sa Panginoon, at nagpakitang tao lang po para maniwala ang tao na sila may Diyos. Pero mga kapatid, hindi po lahat. Tanda po natin, hindi lahat na kapatid na nakikita po natin na sila talaga ay maka-Diyos ay totoo. Kasi may mga tao talaga ginagamit din ang Panginoon para po maniwala ang tao. Pero ang totoo, mga kapatid, alam po ng Diyos, mga kapatid, na hindi po talaga ayon po sa layunin niya ang kanilang mga pamumuhay. Kaya yun pong dahilan, mga kapatid, na minsan po para pong hindi po natin mapakita sa tao ang ating tama o ito po ang pamuhay ng maka-Diyos. Kasi ginagamit lang po natin ang Diyos, samba tayo, nagpupuri po tayo, pero ang ugali po natin, alam po ng Diyos kung anong motibo, no? Kung anong motibo sa ating puso. Ano ang bakit nagsamba tayo? Alam po ng Diyos ang laman ng puso natin, sapagkat hindi po lahat na nagsasamba ay kinulugdan ng Panginoon. Ayon po sa Marcos in chapter 7 verse 6, na tama ang pagkaulat ng propeta Isaiah sa mga taong ito, na pinupuri ako nila silang bibig, pero malayo sa akin ang kanilang puso. Kasi meron nagsasamba talaga, pero mga kapatid, hindi po talaga yun ang layunin nila na maglingkod sa Panginoon. Mayroon po nagsamba sa Panginoon na hanggang sa bibig lang po, nagpupuri sa Panginoon sa bibig lang po, pero ang puso nila malayo po sa Panginoon. Ito sinabi sa Marcos City 6 hanggang po sa City. Pakinggan natin. Sinagot sila ni Jesus, "Tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga itinuturo nila ay mga utos lang ng tao." Now, kahit nagsamba po sila, kahit po na parangal sila sa Panginoon sa kanilang bibig, nagpupuri sa Panginoon sa kanilang bibig, nagpapasalamat sa Panginoon sa kanilang bibig, pero alam na po ng Diyos ang puso, no? Alam po ng Panginoon ang puso nila, kaya maging walang kabuluhan pa rin na pagsamba, dahil po alam ng Panginoon ang laman ng puso nila kung ano ang motibo. Now, hindi po na dahil po na nagsamba sila, nagpupuri, nagpapasalamat, na talagang malinla po tayo. Kasi ang Diyos hindi malinla po. No? Ang Diyos hindi po malinla. Kahit ako nagsamba sila, pero alam ng Panginoon ang puso nila. Sapagkat ang Panginoon po, nasa puso po nakatingin. In 1 Samuel chapter 16, in verse 7, ganito po ang sinabi po ng Banal na Aklat, ayon po sa mabasa natin, 16:7 sa 1 Samuel. Pakinggan natin. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya,
dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. So ganyan po. Kaya ang sabi niya, walang kabuluhan ng pagsamba sa akin. Ang mga tao na ito, ang sabi niya sa Marcos City 6, tama ang pagkasulat ni Propeta Isaias tungkol sa mga taong ito, na pinupuri nila sa kanilang mga ngabil kung sila mabibig, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Dahil po, kahit na po kung pupuri tayo sa Panginoon, sa linggo-linggo tayo magsamba, araw-araw magsamba, manalangin man sa Panginoon, at magpakitang tao po tayo na nagpupuri sa Panginoon, pero alam po ng Diyos ang laman ng puso natin, sapagkat ang Diyos po hindi po nakatingin sa labas ng tao, ang Diyos po nakatingin sa puso. So, ganun po ang kalagayan natin. Kaya hindi natin malinla ang Diyos, malinla natin si pastor, si father, si brother, sister, o sino pa man tagapagturo sa ng Diyos, maaaring malinla po natin, simba-simba tayo, nagpupuri tayo, nagpasalamat sa harapan ng tao, pero ang puso natin, basang-basa po ng Panginoon. No? Sabat sinabi ng Panginoon kay Samuel, na huwag kang tumingin sa katangkad o kagwapuhan ng tao, kasi ang tao tumitingin sa panlabas lamang, pero ang Diyos nakatingin sa puso. So, ganun po tayo mga kapatid sa ating katayuan. Kahit anong gawin natin, na pagpakitang tao lang, kasi mayroon talagang pinagsabihan po ni Propeta Joel, na mga tao po na nagpakitang tao lang. Pakitang tao, pag sinabi pakitang tao, hindi po totoo ang nakita mo sa labas. Kasi si Propeta Joel, sumulat din sa 2:13. Mga kapatid, si Propeta Joel sumulat po mga kapatid sa 2:13. Pakinggan natin ha, ito po ang sinabi ni Propeta Joel. Magsisi kayo ng buong puso, at hindi pakitang tao lamang. So, magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang. So, meron palang mga tao na akala natin makadiyos sila, no? Akala natin nagsisi sila, nagbagong buhay na sila, pero ang puso nila, mga kapatid, hindi po basang-basa ng tao, sapagkat pakitang tao lang, ibig sabihin, yung sa labas lang po, ang pinapakita nila na sila ay makadiyos, no? Tumutulong sa mga ruka, pero sa puso nila, mayroon pang something. Mayroon pong mga nakatago sa puso nila na hindi po kagustuhan ng Diyos ang pamuhay nila. Na ano ba ang nasa puso ng tao, mga kapatid? Na nakita po ng Panginoon, sapagkat sa puso ng tao, ganito po sinasabi sa Mateo chapter 15, verse 19 to 20. Pakinggan natin ang sulat ni Apostol Mateo. Sa chapter 15, 19 to 20, ganito po ang sinabi ng Banal na Aklat. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Na mga kapatid, habang nagsamba ang tao, habang nagpupuri ang tao, nagpapasalamat ang tao sa Panginoon sa simbahan, hindi mo makita na siya anong klaseng pagkatao siya. Sapagkat sa lumang simbahan, hindi pwede siya maglalasing, hindi pwede siya mangalun, hindi pwede papatay, hindi pwede maninira. Sa lumang simbahan po. Pero pagkitang tao lang pala yun. Kasi sa puso niya, ito po ang laman ng puso, mga kapatid. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mga lunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Ito na nagpaparumi po sa atin sa paningin ng Diyos. Nang habang nagsamba, nagpupuri ng mga tao sa Panginoon, akala mo makadiyos. Akala mo linggo-linggo nagsamba, makadiyos. Pero ang puso nila, mayroon something nakatago na hindi mo alam, na alam po ng Diyos. So, hindi ba pwede mangalun niya ang tao nagsasamba sa simbahan, pero paglabas, doon na po lalabas ang tunay na laman ng puso. Nang mamata sa sarili, pumatay, nangalunya, nakikiapid, nagsaksi ng kasinungalingan, nanira ng kapwa, paglabas na po sa simbahan. Kaya, ang sabi ni Marcos, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang sabi po sulat ni Apostol Marcos, Marcos City, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang sinusunod nila ay aral ng tao. So, ang ibig sabihin, ang sinusunod nila ay po silang layunin. Na kung pumatay sila ng kanyang kiapid, nagsambas diyusan, or
Sila po ay namumata sa sarili nila ng kapwa. So, yun po ang ugali nila na nasa loob ng puso nila. So, ganun mga kapatid. Hindi malinla ang Diyos, pero ang tao, maaaring malinla ng tao. Kasi akala natin maka-Diyos, akala natin nagpupuri sa Diyos, akala natin kilala sa Diyos, pero lang po dyan, malayo po ang ating pamuhay sa paningin ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat araw. Pagayaan mga kapatid na ang buhay natin sa harapan ng Diyos, ito ay mahalaga na hindi po natin pahalagaan. Kasi maliwanag ang Biblia, mga kapatid, mahalaga. No? At araw-araw po, inalagaan po tayo ng Panginoon. Sa Psalms 37 in verse 17 na tutulungan tayo ng Panginoon basta mamuhay tayo ng matuwid at siya mag-aalaga sa akin, sa atin lahat. Inalagaan tayo ng Diyos basta matuwid lang pamuhay natin. Dito sa Psalms 37 in verse 17, ito mga kapatid ang sinabi po ni Psalmista David, 37 verse 17 dito po sa Psalms. Pakinggan natin mga kapatid ang sabi po ng Banal na Aklat. Hallelujah. Dahil tutulungan ng Panginoon ang matuwid, ngunit mawawalaan ng kakayahan ang mga taong masama. Dahil tutulungan ng Panginoon ang matuwid, ngunit mawala ng kakayahan ang mga taong masama. So, sa verse 18, araw-araw inalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid. Araw-araw ha? Araw-araw inalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid. At tatanggap sila ng gantimpala pang walang hanggang. Ito mo ba na walang hanggang mga kapatid? Kapag matutumoy natin, araw-araw tayo alagaan ng Panginoon. No? Araw-araw, may sakuna, may landslide, may lindol, may bagyo, may digmaan, may salot. So ano man, kapag ang Diyos mag-aalaga po sa araw-araw, wala pong kapahamakan, mga kapatid, na darating sa buhay natin. Psalms 37:18, araw-araw inalagaan ng Panginoon ang mga taong matuwid at tatanggap sila ng gantimpala pang walang hanggang. Ito po na walang mga kapatid, gantimpala po ito. Ito po inasahan ng mga apostol sa atin ngayon na nais natin makamtan ang nakamit po ng mga apostol ngayon. Nasa langit na po sila. Ayon po sa Pahayag chapter 18:20, magalak ka o langit, mga apostol, mga propeta at mga banal. So mga kapatid, mayroon tayong patutumuan. Basta magpatuloy lang po tayo sa pananampalataya at maging masunod lang po tayo sa Panginoon. Kasi araw-araw tayo alagaan ng Panginoon, mga kapatid. Napakahalaga po na ang Diyos po mag-alaga sa atin. Kasi sa bawat araw talaga, na isang Panginoon talaga na matuto tayo. No? Matuto tayo sa bawat araw natin pumuhay. Kasi napakahalaga talaga mga kapatid na sa Psalms 72 verse 14 na mahalaga ang buhay ng tao sa paningin ng Diyos. So dahil mahalaga po tayo sa paningin ng Diyos, inalagaan po tayo sa araw-araw. Ayon sa Psalms 37:18, inalagaan po tayo ng Panginoon araw-araw. So walang mangyaring masama, walang sakuna, hindi mapahamak ang buhay natin pag ang Diyos na mag-ingat sa atin. Pero kung ikaw mag-ingat ng sarili, tayo mag-ingat natin sarili, mapahamak pa rin tayo. Kasi wala tayong kapangyarihan upang dagdagan ang buhay natin sa isang ikot man ng orasan. Mateo 6:27. Kahit isang ikot na orasan, walang makadagdag ng buhay natin. Kaya mga kapatid, kailangan natin malaman na ang ating pamuhay ngayon sa libutan, sana po karapat-dapat tayo, mga kapatid, sa paningin ng ating Panginoon. Para na hindi po tayo maparusahan, mga kapatid, kasi nakita na Panginoon ang lahat. No? Kaya malaman natin mga kapatid ang ating kalagayan ngayon, kung kumusta kaya, mayroon ba tayong patutumuan, mayroon ba tayong pag-asa na makamtan ang kaligtasan. So mayroon po, basta sumunod lang po tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak tayo, kasi ang Panginoon mapagmahal. Kasi ang Panginoon po ay nagbigay sa atin ng pagkataon na sana po ay makamtan natin ang tunay ng kaligtasan. So hindi pa uli ang lahat mga kapatid, habang ba may pag-asa pa tayo. Ayon po sa mga aral, Ecclesiastes Kabanata 9 talata 4,
na ang Diyos po, mga kapatid, ay nagbigay po sa atin ng aral na habang buhay pa tayo may pag-asa. No, dahil buhay pa tayo ngayon, may pag-asa pa po tayo. Kasi pagdating ng kamatayan, mga kapatid, yun na po ang araw ng hatol na wala na tayong maidahilan o wala tayong magagawa sa harapan ng Panginoon sa araw ng hatol, dahil po anumang gawa natin, mga kapatid, ayun po ang ating aanihin. Galatia in chapter 6 verse 7, kung ano ang tinanim ng tao, yun din ang kanyang anihin. So, hindi matuya ang Diyos at hindi malinla ang Diyos na kung ano ang tinatanim ng tao, yun ang kanyang anihin. Ito mga kapatid sa Galatia in chapter 6 verse 7, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, kapatid, hindi natin maaaring malinla ang Diyos. Huwag inyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madaya, ninuman. Kung ano ang tinatanim ng tao, iyon din ang kanyang anihin. Kaya kung sa atin natin ang buhay na walanggang, magtanim tayo ng pamuhay natin ngayon sa limutan na maging masunurin po tayo sa Panginoon. Dahil po, ang sinabi sa 1 John chapter 2:17, lahat ng bagay at pinanasalang tao sa limutan mawala, ngunit ang sumunod ng kalooban ng Diyos manatili magpakailanman. So, sundin na po natin ang kalooban ng Diyos para manatili po tayo dito sa lupa hanggang sa pagalang buhay ay magkaroon tayo ng pag-asa tungo ng kaligtasan. Sana mga kapatid, nakadagdag po ito sa atin bawat isa na kalooban ng Diyos, nais po ng Panginoon talaga na wala isang mapahamak, nais ang Panginoon na magkaroon tayo ng pagsisi at tumalikod tayo sa masamang pamuhay. Mga kapatid, ayon po sa ating pinabasa kanina sa John 14 verse 3, na kung mahanda ko ng lugar, ako ay babalik at kukunin ko kayo kung saan ako, nandun din kayo. Yun ang pag-asa natin mga kapatid. Hanggang ngayon ay patuloy po tayo na umasa. Sana po na ang salita ng Diyos natin napakinggan ay huwag mabaliwala. Ito mapakinabangan natin sa araw ng paghatol, mapalaya tayo sa paningin ng Diyos. Salamat po mga kapatid sa inyong oras. Sana po huwag kayong magsawa sa mga video na ating ginagawa para po ito sa ating kaligtasan, kasiguruhan ng buhay. So mag-like and share lang po tayo, subscribe. Don't forget to push the notification bell for update everyday new videos or live streaming to sharing the word of God. Sa Facebook, i-like and share lang po natin mga kapatid ang salita ng Diyos para magkaisa po tayo sa pag-asa na ito ng kaligtasan habang hindi tayo sa mga panahon na itinatakda ng Panginoon, magkaisa tayo sa pag-asa na ito. So magitan po ng ating Panginoon Kristo, sumit ang katotohanan, mapalaya tayo ng tradisyon, doktrina, lituntunin na relihiyon na sa limutan ng alipin po sa atin hanggang ngayon, na ito po umasa lang po tayo sa relihiyon, hindi po natin makamtan ang tunay na kaligtasan. Ngunit ang salita ng Diyos mga kapatid, sa ating pagsunod dito, mapalaya tayo ng katotohanan, dahil ang katotohanan palaya po sa atin sa John 8:32. In you will know the truth, and the truth shall make you free. Maraming salamat lahat ng ating mga listeners dito sa YouTube channel sa Facebook. Ito po yung link ko sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa mga isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.